din na malakas sa ating meta ngayon. Yeah, the Phoveus ban coming in from Blacklist. Claude lock-in ang magiging response. Meron pa rin chance ang, I think may chance pang magdigi ang AP Bren dito kung gugustuhin nila. Yun nga eh. Yung bigla ang panggulat na, oo nga no, parang sobrang, alam mo yung drafting nitong dalawang teams natin, parang instantly nagkokontrahan lang din sila dun sa pick ng isa't isa. So, binan kanina yung sinabi natin na kung magbaba ng Claude, definitely carry. So, binaliktad muna ngayon. Yeah. Either Arlot para dito sa Blacklist. Yun yung nakikita natin. CC. Ay, naba na pala. So, either Arlot talaga for Blacklist. Tapos on their gold lane, nakikita natin dito ang Kalinto. Kaya nailan. At ayun na nga, side lane Thamos. Locked in by Edward. At kasabayan ng Brody mula kay Oheb, a lane-dominant marksman against the Claude. Oh. Baka maging roamer na tong Ruby para sa AP Bren. At ibalik nila, sila yung pwede kumuha ng Arlot para ma-displace yung Brody. Yun yung kay Nani Brody eh. Parang usually pag mga Yuzong, Yuzong and Lapo syempre, consider mo pa rin yan. Kaso kasi ang laking problema nung Nana pagtalon ni Lapo tsaka ni Yuzong. Well, yung Yuzong hindi masyadong problemado about that. So that could be the choice. Pero yung Arlot kasi, meron kang Ruby tapos meron kang Vexana to go with it. Pero yun na nga, the Si Yuzong lock-in for the side of AP Bren. May nauuso nga yung build sa Yuzong na Ay, oo parang nga, no? instant win ata sa level 1 or level 2. Yung ito ba yung naka-penetration plus Oo. Master Assassin? Exactly. Assassin build na Oo. Yuzong. Para biglaan na. Tapos pwede ka na mag-rotate anytime. Kaso kalaban mo Thamos parang Mahirap ang pala. hirap, ang oo. hirap makipag-lane pag ganun. Oo. Sa term na ginagamit ng mga pro players Ano natin, yun? What's the term? kakalkalin ka lang ng Thamos pag ganun ka. Totoo naman. Dadaanan ka lang. Oo. Oh, tsaka yung mga, tsaka essence. Oo. Madami pang galamay yun eh. Mga galamay. Kung ang Grak ay donggol, ang Thamos ay kalkal. Kalkal. Oo. Grabe yung mga verbs natin dito, no? Pagka-Tagalog broadcast. Oo. But this is already game 2 of our superstar match for the week. Ibig sabihin nito ay kung manalo na naman ang AP Bren, ay makakakuha ng 3 points at 0 points naman para sa Blacklist International. So kailangan talagang manalo if you're Blacklist International. Sobrang crucial na magiging early game, lalo na ngayon kung pinag-usapan natin yung mga possible na backup or even damages from our ex-play na nakita natin actually kanina. Pag kung sino unang umikot or maka-first blood, that's it. Pwede na diretsuhin at ituloy-tuloy lang. Medyo concerned ako dito sa Brody. Pero kasi mananalo siya sa lane dun sa Claude. At the same time, early game, Nana plus Brody ang kate. So, very conditional. At naiintindihan naman natin kung bakit ito yung pinili ng Blacklist. Pero pagdating kasi ng late game, kalaban mo si Flap. Tapos merong reach dahil dun sa ulti nitong si Barats. Well, you do have the flicker. Pero yun nga parang ang hirap tumambay sa lineup ng AP Bren. Tsaka wag natin kakalimutan yung crowd control immunity na kasama sa Detona's Welcome. Makakapag-retry pa rin pero Petrify tumama na! Naku po si Sensui dito, halos mawala ng buhay. Kaya sakto naman na first blood para kay Kyle TZ. Naabangan pa nung first kill nung Barats. So nakita natin, no, game number 1, ganito, nagkakakitaan na agad yung dalawang kupunan. Ganito din game number 2, so parang natatimingan na nila yung isa't isa. Look at Kyle TZ, dumediretso lang doon sa may jungle area dahil alam niya na wala yung katapat niya. Kaya naman level 4 na, pero Detona's welcome. Oh my goodness! What a play para sa AP Bren! Okay lang yata. Maganda ba yung naging trade? Double kill para kay Flap TZ. Pinaganda pa for AP Bren. That could have been a great play for Blacklist International but a massive outplay from Kyle TZ Wolf. Ngayon lang nakita na napaka-explosive na Barats. Ito na yata yung pinaka-ma-action na Barats. Threading the needle, instead na mag-dash siya papunta dun sa mga members ng Blacklist, hinunan niya nasa likod, tapos binugay niya dun sa dalawa, stunning 3 members of Blacklist, dealing the damage. So, definitely, trade going in favor of AP Bren. And those little things, mapapa-edsiran ka talaga din eh. Oo. Little things, ibang... Those little things. Ba yun? Ano? One Direction pala One yun, Direction, sorry. sorry, Pero sorry. si Oheb sa baba! Oh, si Ohoy may sariling laban din doon sa may bandang ibaba, pero may kita natin ngayon. AP Bren, sila ngayon na nakapwesto at naka-ready agad si Flap TZ just in case na may magko-contest from Blacklist International, pero ibang play yata ang kanilang gagawin. And Kyle TZ
masesecure lang yung pagong. At hindi pa niya ginamit ang kanyang retribution. Mapapabilis mas lalo for AP Bren. Looking at the item builds, Wolf, may iba ba tayong mapapansin dito? Perhaps mukhang walang malaking change. Siguro yung rush sa Dreadnought armor para kay Kyle TZ. Yung siguro yung pinaka naagula dito kasi di ba may mga nagbo-molten essence muna on the Barats or minsan you rush for the Radiant armor just like in the previous game. This time, gusto niyang kontrahin yung damage ni Sensui at ni Oheb. Pati And na rin syempre ni Edward. And looking at AP Bren right now with a 1K gold lead, kaya pa naman bumawi ng Blacklist dito with one big team fight. Tandaan natin, Haji on this Tigreal. Alam natin kaya niyan humanap ng mga 5-man setup. Oo, yung mga biglaan na lang naka-flicker pala, no? So, kailangan din maging mapagmatyag dito ng AP Bren. And even for Blacklist International, for sure, ang pinag-uusapan ngayon, sige, isang set lang. Kailangan lang tumaba dito ni Oheb para later on, pwede tayo magkaroon ng counterplay. But yes, this time around, AP Bren, continuous ang kanilang nagiging rotation, even at the bottom lane. As much as possible, kung mabilis nga mag-clear ng minion wave para fast ka. G. Mas okay talaga yan, especially with the changes in our battlefield as well na mas pinalakas ang protection under that gold lane mula 30% to 35%. At ngayon naman dito sa taas, magkakaroon nata ng laban. Edward! Okay, si Edward dito, Detonas, welcome. Ihatid yata ulit sa mga kakampi. Sakto na naman dito, Eternal Guard. Edward is down. Tapos rotate na ulit ang AP Bren. Grabe yung pag-layer na yun. Imagine mo, kabisado ni Few yung pagbagsak nung Detonas welcome. Saktong-sakto dun sa paggamit niya. Parang walang segundo na nakahinga doon si Edward. The chain stuns were good. I mean, di nila kinailangan na sobrang perfecto yung pagkaka-chain stun nila but they still did it. Nakita natin yung chemistry mula sa AP Bren. And the fact na ginamit ni Caltizi yung retry niya para makahabol agad. Alam niya na pwedeng lumaban dito kasi matagal pa naman yung turtle at sakto pa yung cooldown ng retry niya pagdating ng turtle fight. Ang sakit pa naman din ng Barats kapag yung continuous yung nagiging fire. Kahit yung missile expert lang ay ramdam na ramdam mo. Pero ito, tingnan natin. Turtle objective kung magkocontest ba si Sensui dahil mas mataas ang level niya pero na-zone out siya. Habang sa may middle lane, ang dami nangyayari. Meron sa top lane, meron sa may middle lane, meron nagto-turtle. Tapos si Ogo nag-free hit lang doon pero Kyle TZ pa rin ang makakakuha dito ng turtle. Turtle for a kill ang naging trade doon. Nakakuha ang Blacklist International a kill on Few. Pero that's the second turtle going to the hands of AP Bren. At lamang pa rin naman ang mga Bees with a 1.5k gold lead. Oh, Kyle TZ. The phenom, kumbaga nung season 10, yun tawag natin sa kanya kasi parang rising pa lang siya ngayon. Nagpakitang gilas at ngayon talaga nasa taas na even with utility junglers na pinapakita ni Kyle TZ kung bakit siya naging world class. And so far, yung control nila ng mapa dito is naka-hinge ngayon kay Kyle TZ. Actually, sobrang aggressive ng AP Bren. Nakapag-farm si Super Marco ngayon. Oo, kaya hindi pa siya naiikutan doon sa may bottom lane. Pero may kita naman natin for Blacklist International, tinatry din nilang gumawa ng play. Pero parang mirror muna yung nangyayari dito, even bottom lane. The space na ibinibigay kay Super Marco. At nakakapag-farm pa rin naman ng Blacklist International. Hindi pa sila nakukulong sa sarili nilang jungle. They're still able to farm up as much as possible. Isang magandang set lang talaga mula kay Haji ang ating inaabangan for Blacklist International. But for AP Bren, mukhang ang hinahanap nila dito ay patuloy na pag-skirmish lamang. Wala pa tayong nakikitang literal na 5v5. Oh, yung mga ganyan lang, okay na dito 3 players for Blacklist International. By the way, maganda yung ginawa dito ni Haji na nireset na lang niya eh. Naamoy niya na, ay teka, 3 players ng AP Bren yun nandito. Reset ko na lang para hindi delikado si Sensui. Again, another one para sa kanya. But look at the damage. Oh no! At nakakuha pa nga ni Kyle TZ. The retribution used as well for Sensui. 2 retry ang wala at 10 segundo na lang bago lumabas ang ating final turtle of the game. At mukhang makakatore pa nga sa taas. Pero Edward, joke lang. Kamunti ka na. Para sabi ni Super Marco, wag na lang. Tapos kasi medyo mahirap pag nalapitan. Since and another turtle objective para din sa AP Bren na pwede na simulan. Kung i-contest ng Blacklist International, nakaabang si Haji doon sa may bandang Gedli. At taas na ng farm ni Super Marco. Kanina pa siya nag-double lane and walang nagawa yung Blacklist International's turtle fight.
yung mapa, the map control, definitely on the side of AP Bren. Ooh, look at the damage coming in from that blazing duet. Kahit yung assassin na ang tumatakbo mula sa marksman. And as we enter the mid phase of this game, tapos na mga turtle, lahat yun napunta sa AP Bren. Meron bang item progression na tumatatak para sa'yo, Wolf? Well, nakita natin ang yaman ni itong si Super Marco at inuna niya yung Beam DHS into corrosion. So talagang alam niya na pwede ako mag-flash farm. Meron kang tamang attack speed, meron ka ng corrosion para kung sakali may pwede mong bugawin yung mga nagdi-defend like yung nakita natin dun kay Edward. And speaking of item progression, crucial tong nakita natin kay Oheb, Malefic tsaka Hepta. So it means kailangan gamitin itong penetration na binuo ni Oheb. Kailangan humanap ng gulo ng blacklist. Generally a low kill score game as of now. AP Bren in the mid lane looking for a potential pick-off. Si Haji ay ni Retri at binugahan na rin ng lava. Pero ito na, kinain ni Kyle. Detona's welcome ginamit na doon at hindi na ito makakatakas pa. Look at the layering again of skills from AP Bren at meron pa naka-ready doon if ever na Black Dragon form. Kaya naman dito sa may middle lane, nag-aantay na lang yata na minion wave ang AP Bren at nandun si Kyle DC nagzo-zone at ang mga players. Yung missile expert nangahatak pa dito ng mga players from Blacklist International habang si Super Marco ay sisira lang ng tore doon sa may middle lane. In mid lane push ang call ng AP Bren at ang ganda ng ginawa nila doon, Wolf, si Few ng ulti para mang zone. Sobrang lalim na ulti under the turret habang nandun si Kaltis sa kanan. So kaliwat kanan, actually mid, may gitna at saka kanan nung mid lane, hindi makapasok dun yung blacklist. Ginawa ni Yue, he activated the ultimate para maklear yung waves pero not enough dun sa may kanan na natira. At dahil sa farm ni Super Marco at meron siyang attack speed na sobrang taas na rin ngayon with the golden staff, napatumpa nila yung tore ng ganun lang kabilis. And look at this, the Lord already spawned. AP Bren lamang ng 4,000 lagpas at sila na nga magsisimula ng ating first Lord of the game. Ang tanong ay magko-contest kaya ang Blacklist International dito? Parang pwede yata nga pumasok anytime pero parang crucial din. Tinan natin dahil nakapwesto na ngayon ang mga players ng AP Bren. Nandito na si Haji and the rest of the players. Pero naka-ready din si Ogwen at hindi na makakalapit pa as AP Bren will secure that Lord. Wow, all 3 turtles and the first Lord. Kumbaga kung bingo to para sa objectives ay nasa BING na sila. Oh na lang. O na lang ang kulang. Sa letra, hindi, letra na pala yung O. Sa number na, basta. Basta yun na yun. Oo, basta yun na lang. Pero makikita natin ngayon na talagang pwede natin sabihin na yung AP Bren by the book sila maglaro ngayon. Grabe yung sistema na na-build nila, na alam nila kung paano sila gagalaw. Pagkatapos doon sa may orange buff, diretso dito kuha ng objective which is the bottom lane turret. Ang hirap solusyonan ito para sa blacklist kasi alam natin na dapat snowball type itong Nolan. The fact na pinili yung Nolan para sa blacklist at hindi nila binan yung Ruby, it really shows you na yes, malakas yung Nolan pero in the right conditions lang. At this point, hindi na right yung conditions kasi hindi nila magamit yung strength ng one-shot potential ni Sensui. Yeah, and the amount of crowd control that AP Bren has. Look at the zoning coming in from Flap Daisy. At mukhang makakaisang tore na nga sa taas ang AP Bren. Edward, half HP. Makakadepensa pa naman sila. Wala pang minions dito sa mid lane and bot lane. At mukhang, as you said, Chantel, by the book, alis muna ang AP Oh, Bren. grabe yung disiplina. Tsaka nakita nyo yun, sobrang taas ng damage dito ng AP Bren. Napilitan na mag-counteract Inferno dito ni Edward para lang bumalik yung buhay doon sa may middle lane kanina. 2-5 is a score. 11 minutes and safe yung ngayon. Grabe na mag-zone. Meron pang Ice Queen Wand. Yan. Glowing, tsaka Ice Queen, tapos may truncheon na hindi ka pwede mag-group up against this AP. Isa na siyang sangre. Isa na siyang sangre. Parang avatar na to, lahat ng Konti na elemento. Konti na lang, yung kulay green na lang. Meron bang kulay green? Holy Crystal. Holy Crystal. Oh, Ayan na nga, lahat na nga. But look at this. Utility jungle. Pero pinakamataas na damage din. Grabe. Ibig sabihin, napapatama talaga niya yung first skill tsaka second skill ng sulit. Kasi nag-snowball din siya. Siya yung nakakuha ng first blood, napatay niya si Kyle. Tapos na kapag convert pa siya into 2 more kills. Eventually, assist yun. Pero at napatay siya afterwards. Kaso sobrang laki nun lamang ni Kyle TZ dito. He's
Actually, puro damage item at may Sky Helmet na ngayon. And looking at the emblem set as well, no, dagdag punat talaga ang kanyang napili dito. Usually, we see a lot of Brave Smite sa mga Barats user, but this time around, showing that the Concussive Blast could actually deal a lot of damage as well if you are Kyle TZ. 20 seconds bago lumabas ang sunod nating Lord. At AP Bren, kontrolado nila yung mapa ngayon. Oh, si Super Marco naka-ready din anytime. No? So, ngayon for Blacklist International, sabi natin yung pinakakailangan nilang gawin is magkaroon ng surprise play against AP Bren. Pero kailangan nila maging maingat. Pag may surprise play pala, pwede pumasok. Oo. Si Super Marco anytime. Kailangan yata nila ditong huminga muna. At alam mo yung depensang Marino na kapag ka may dadaan, clear lang na minion wave. Ay, Clear nako. lang na minion wave. Hanggang sa umabot dun sa 15 lahat. Yun na lang bang natitirang win Baseball. condition nila? I think so. Sa pang win condition is gamitin yung Implosion. At kaso nga lang, may Purify si Super Marco. So, malaking bagay din yan para take note mamaya. Pero, to answer your question, mukhang maganda naman ang depensa ng Blacklist. Meron silang Nana, meron silang Brody. Clear that out. And then, another win condition, maka one-shot si Sensui. Oh, Edward? Tingnan natin kung makakakuha ba or makakapag-contest dahil si Edward dito nagbibigay ng vision para kay Sensui. Makukuha nga saktong-saktong pagkakasabi ni Wolf. Tapos AP Bren dito makukuha si Sensui. Minion wave ng AP Bren ay nakaangat. Pero Blacklist International aabot si Sensui kapag ka umangat yung Lord doon sa may top lane. Miracle steal para kay Sensui. Now, AP Bren, sisimutin nila ang jungle ng Blacklist International. Ginamit ni Kyle yung ult niya pabalik para mahuli si Sensui. Na-touch na, nasobrahan sa tracking itong si Kyle. Kumbaga, pero dahil doon napalayo siya sa Lord at nakuha ni Kyle TZ, ni Sensui yung Lord. And now, dedepensa ang Aray! oh no, Aray! Haji! Pero sobrang bilis yung flicker na gamit para tumakas dito. Nakita na natin ginamit yung Eternal Guard. Habang nag-flicker out na dito, si Super Marco hindi, nag-BMI out pala. Habang si Edward siya kumukuha lahat ng mga damage dito. Nas welcome, ginamit na rin. Nakaabang mga players. Vengeance nandoon. Napakakunat. Oh, Nagkakating ko ito kanina. Blazing Duet, ginamit na rin. Pero not enough damage dahil hindi natamaan lahat. At aalis na lang muna ulit ang mga players. AP Bren and Blacklist International. What a game! Wala pang namatay sa entire siege na yon. And ngayon, titignan natin ang items. Mukhang malapit na sa lock build ang lahat, Wolf. Well, lock build na yung ating Claude na pinili ang Malefic Roar as the last item. And interestingly, ganda nung yung pag-aayos ni Super Marco ng kanyang Purify. Hinintay niya yung dash coming out from Haji, kaya naman hindi siya na-control afterwards. Nevertheless, yung AP Bren, unlucky na nawalan sila ng control ng Lord at syempre breathing space para sa Blacklist, pero sila pa rin ang may map control. Mapapansin natin na sila pa rin yung nag-aayos ng minion flow and sila yung naka-abante ngayon sa jungle ng Blacklist. Konting pahinga ang nabigay ni Sensui sa Blacklist International with that Miracle Lord steal. Pero Kyle TZ and for AP Bren, sinisimot pa rin nila ang laman ng jungle ng Blacklist International. Wala na namang purple ng Nolan. O, binibigyan nila dito si View para talagang magkaroon lang ng pag-spam ng mga skills. Take note guys na ito na yung mga moments kung saan kailangan mo maging maingat talaga sa pagbitaw ng mga skills. Sino nakakuha ng... Yung BMI ni Super Marco yung nakakuha. Kakasabi ko pa lang na binibigyan na nila ng purple. Si Few. Si Few, but yeah, jokes aside, for the side of AP Bren, still nandun pa rin sila sa moment na nakukuha nila yung resources ng Blacklist International. Kailangan lang nila i-capitalize sa susunod na Lord Objective. Siguro nga sa sunod na Lord, kung makaagaw pa ulit, let's say this is already an evolved Lord after a 2-minute Lord dance, no? That could be a big turning point. Pero medyo matagal-tagal pa ang intayan doon, Wolf. Mahirap doon. Lalo na may burst na yung AP Bren. Sakit na nung damage ni Flap. Ni Kyle, pati nitong si Super Marco. So it means na mabilis nila makukuha yung Lord. And the thing is, yung hero ni Edward, hindi siya na yung typical na Edward heroes like yung mga Arlot, yung mga Yuzong na kaya mang one-shot ng marksman. The Tams, hindi siya ganun eh. Parang pang-pronta to. So, hindi rin siya pang-split. So, parang
as much as magaling si Edward mag-tamps, hindi bagay sa laro na to. Yeah, and now the Yuzong still waiting on that Black Dragon form at gagamitin na nga ito ni Flap na si Edward! At nagamit na rin yung Don't Run Wolf King at si Edward dito ginagamit. Yung Vengeance, makukuha pa rin baka masisecure na dito Si Sui! ng AP Bren. Pero si Sui pa rin ang makakakuha dito ng Lord habang dediretso na rin. Implosion nandun na din. Habang si Super Marco dito makapatay si Sensui. Lalaban ng AP Bren. Pero mapapatay na rin dito si Few. Habang Flap! si apat na players ang kanyang tinatry na i-zone. Walang tatamaan doon ng missile expert. At kita nyo naman yung Lord ay dadaan dito sa may top lane. Pero meron din depensa para sa side na AP Bren. Another 1-for-1 trade at naka-retry na naman si Sensui Don Wolf! Napaka-crucial na retry coming out from Blacklist. At yung ginawa doon ni Edward is really hanging on with this now newly picked up na plate armor pati paggamit ng Vengeance. AP Bren hindi nirespeto yung staying power ni Edward. Isang activate lang ng ulti, buo agad yung buhay. And that's mainly because of the itemization at yung natural na depensa ng isang Tamus. Tsaka ang ganda ng ginagawa dito ni Edward. Imagine yung first steal ng Blacklist International, same na ginawa ni Edward na nag-front talaga siya against the players of AB Bren. Kaya nagkaroon ng spaces in Sui. Nakita niya kung HP. Ganon din yung nangyari dito sa second Lord. Now, Blacklist International, they have to capitalize this Lord. Now, AB Bren, pag nagkaroon ng teamfight, kailangan makakuha sila or yes, makasecure sila ng isang kill against Blacklist International. Tumutunaw na rin si Super Marco. Ang sakit na pero si Yue! Okay, Yue dito ay Yue muna dahil wala siyang HP doon sa moment na yon. Pero nakangat ang minion wave dito ng Blacklist International, AP Bren. What a way to defend that Lord. And wow, look at this. Mula sa 8,000 lamang ng AP Bren, bumaba sa 2,000. Wolf, look at this replay. And dahil yon dito sa nangyari, Sensui inattract si Super Marco at eventually madedead siya doon. Pero nagawa na niya yung trabaho niya, na-retry na niya yung Lord at nawala yung damage dealer dun sa team fight. May purify pa si Super Marco noon, so kahit may implosion coming from Haji, meron sanang DPS mula dun sa side ng AP Bren. Kaso dahil dun sa pang-lure na nakita natin muna kay Sensui, nagpahabol siya basically and Super Marco understandably naman sa paghabol niya kay Sensui, but that's definitely both Sensui and Edward making it work para sa Blacklist. Kumbaga, naghanap sila ng solusyon. And with 2 Lord steals mula kay Sensui, Blacklist International is back in this ball game. AP Bren ngayon, naghahanap na ng bagong paraan na mag-secure ng sunod nating Lord dahil hindi na pwedeng maulit yon. Now that we're 19 minutes in, this is an Evolved Lord. Ibang usapan ng maagawan ng Evolved Lord. Oo, lahat ng mga entry point na pwedeng entradahan ay kailangan mabantayan dito ng AP Bren. And Super Marco pa. Di ba may moments din yung AP Bren na nakakapag-split push din sila? So pwedeng ganun din ang pwedeng gawin ng AP Bren. And Blacklist International ready din dun sa baba. And look at this damage taken coming in from Edward. Already in the 100k mark. Legend Zero tanking so much for his team. Pero mauuna pa rin sa pwesto si Flap TZ and Few. No AP Bren in this Lord. Ito nakita na natin kanina. Lord 1 and Lord 2. Tingnan natin ngayon kung sino this time around na makakapag-secure. 3-7, almost 20 minutes for the score. At nakita natin na nag-conceal dito si Ogwen, si Haji pa lang target nila. Liliko yata sila pero naka-ready dito. Oh no! Yue at iba pa. Pero nagamit implosion. Meron pang blaze into it para kay Super Marco. Pero immortality na hindi mapapapa. By the way, at dediretso ulit ngayon ang mga players dun sa may bandang objective. Pero ang dami nagamit na resources para dito sa side ng AP Bren. Alam ko linya mo to, Wolf, pero gusto ko na rin sabihin, this is beautiful. ML. Beautiful ML indeed. Kaso na-force yung Purify para kay Super Marco, Flicker para kay Haji. I think yung AP Bren hindi masaya dun sa nangyari kasi kung hindi na nagkakamali, may Wind of Nature din na nagamit. I'm not so sure kung makikita pa natin yan mula kay Super Marco. Ngayon, but si Ohem, meron pa siyang Flicker, meron pa siyang ulti, they're A-okay. And Haji's ultimate, mababalik din lang din yan. Yung Purify kay Marco, napaka-crucial na nawala sa side ng AP Bren. Vengeance is up for Legend Zero Edward. Pwede niyang ulitin yung ginawa nilang play on that third Lord pero medyo malayo pa si Sensui Ogwen with that pull. Pero mukhang i-reset muna nila ang Lord. Lamang pa naman sa waves ang AP Bren. Pwede nilang antayin. Pwede nilang patagalin to. Tricky yung pwedeng layering nung ulti dito ni Ogwen tapos missile expert para mapalayo talaga. Pero ito na yung mga instinct na lang at pagkapa
para dito sa ating dalawang kupunan. Merong ulti na gagamitin dito at meron pang setup play pero merong passive. Yung Nana, free hit dito. Si Supermarket and the rest of the players of AB Bren habang si Sensui na nakaabang na naman. Pero Oh, no. hindi pala tinutuloy yung Lord. Parang tinatawag lang ng AP Bren yung Blacklist International. Parang naka-ready din doon sa mga pwedeng gawin. This is a 4v5 scenario right now. The Nana is still miles away from this Lord at i-reset muli ng AP Bren Wolf. Ilang minutes na tayo dito? Ang tagal na Mga eh. magdadalawang minuto na. Pero ngayon, ang sakit na nun, Lord. Damage output niyan. So kailangan talaga makakuha ng isang kill muna ng side ng AP Bren before they actually commit. Despite them taking out yung passive ni Yue, malaking bagay pa rin yan. And that passive away from Yue right now. Pwede na siyang mapitas ng biglaan pero half HP na nga si Lord Ogwen with a conceal pero nahuli dito ni Edward. Haji! Ay, yung implosion wala tatamaan doon pero si Ogen ko din. Parang patay lang na nangyari dito sa ating dalawang kupunan pero Black Dragon form. Nandun na sa may bandang likod. Si Ohe makikita niya meron pang petrified sa mapa ng Blazing Duet. Mawala ng mga immortalities and even Wind of Nature nagamit na. Pero nandun si Edward. Makukuha dito ni Kyle TV. So -1 for Blacklist International habang dediretso ngayon yung AP Bren doon sa objective which is the Lord. And this might just be a free Lord for AP Bren after that kill on Sensui. Edward. Pero si Sensui nasa gilid. May pangatlong milagro ba na mangyayari para sa Blacklist International? Wala yatang sumisili. Ay! Nakita yata, lumabas yata. Para nagkaroon ng idea dito mga players sa AP Bren. Nandito yata kaya si Super Marco. Meron pang free hit para sa kanya. Habang si Haji nakaabang. Meron pang implosion na gagamitin doon. Pero makukuha yata ng AP Bren this time around. Pero Flap TC is down. Kanina na putay Lord. It's gonna be Kyle TC of AP Bren this time around. At dediretso ngayon. Aalis na lang muna. Okay na. Nasecure na ang objective na kailangan nila. What And a fight. And this Lord is very crucial for AP Bren. This might just be the game-winning Lord for them. But this is still a 5v5 defense. Blacklist International, mabubuhay si Edward ng 3 segundo. Anong kailangan gawin ng AP Bren dito, Wolf? Well, number 1, kailangan nilang gamitin si Nana para mag-clear ng waves ganun kabilis. Second, ang ulit gumawa ng milagro ni Sensui, mapunta sa may backlines. At we know nakakagamit lang din ng Wind of Nature ni Super Marco. It will be cooling down in a few seconds at meron na rin siyang Purify. And look Pero, at this. nilalaksan Grabe na lang nga. nila. Grabe Nilalaksan yung na lang. no wave clear. Oh, sobrang bilis na madedepensaan ng Blacklist International yung Lord. Mukhang ito na naman. Next Lord yata ang ating aabangan. Pero rapid boots, nag-rapid boots dito si Sensui for Blacklist and AP Bren this time around again. Still continuing yung kanilang strategy. Nakuhanin muna yung mga purple buff or yung isa lang purple buff pala sa isang game. 24 minutes in. Blacklist International still holding on this game number 2. AP Bren pa rin ang may hawak ng lamang at ng mapa. Pero wala silang nakuha sa Lord push na yon. I think this is already one of the best case scenario in this very bleak environment kung Blacklist International ka, Wolf. Definitely. Pero at the same time, alam mo na meron kang meron kayong structure as a team na kaya nyong mag-comeback. You know how to win basically. Binuo kayo sa isang franchise na madami ng success in the past at hindi kayo, napunta na rin kayo sa mga ganitong klaseng spot before. At laging tatandaan, merong win condition. Blacklist, they still have the Nana. Saan ka, hindi natin ma-imagine na dadating sa point na sasabihin natin sa isang broadcast, ang win condition ay ang Nana. Which is so far, yun nakikita natin. Even yung yung time na nakanakaw to si Sensui, actually ang tumunaw sa members ng AP Bren itong si Yue. Naka-ready lang, no? At actually, napuwersa si Super Marco na ibenta yung boots niya at gawing Athena Shield. No. And that is a big adjustment, especially on a late game Claude. Imbes na mag-full damage ay kinailangan niya mag-Athenas. This could be Blacklist's way in trying to potentially get this. Pang ilang Lord na natin to? 5? Oo, 2 plus 2, 4, 5 yung next. Oo, ito na pang 5 Lord. Kung sino man makakosecure ng ating 26-minute Lord ay may malaking tsansa na makuha ang larong ito pero hindi sila pwedeng maubos. Again, Haji with a concealed play! Ako nakita natin, implosion, ginamit na rin yung flicker. Napalalim yata, mawala na immortality ni si Ogwen. Makakaabot ba kanyang makakakampi? Mukhang mababaliktad pa nga Flap! yata. Nandito si Flap Tisu na petrify. Edward dito konting hit para sa kanila. Pero dito mga kunat din ng mga players ng Blacklist International.
International and AP Bren fully aware of the damage and sustain ng kanilang kalaban. Kaya objective na lang daw muna ang pwede nang simulan. Sobrang daming battle spells ang nawala para sa side ng AP Bren, and for Blacklist International, the flicker for Oheb and Yue is still available as the Lord will be started by AP Bren. Queen's Wings pick up mula dito kay Ogwen. Crucial ba to, Wolf? Crucial to kasi nawala na siya ng immortality. Really helps him to stay in front of the fights para hindi siya ma-burst kung sakali na tamaan ng mga spells ni Nana. At ganun din, may Queen's Wings din dito si Kyle TZ para kung sakali mag-ulti si Oheb o kaya tamaan sila ng mga spells ni Yue or even with Sensui's combo, hindi sila ganun kadaling takedown. And Flap, meron na siyang ulti. Sinecheck lang niya yung bush dun sa may long lane. And still, no, the immortality, si Haji lamang ang may natitirang immortality dito, kasabayan na rin ni Few. Low HP on this Lord, Ogwen with a pull. Sumakto doon yung BMA out para kay Super Marco habang si Haji meron na ulit na ultimate. Si Caldice yung magiging target nila. Take note, nagdamit na dito ang Blazing Duet habang si Edward sinusok lahat ng damage ng mga players sa AP Bren. Sabi ng AP Bren, kailangan na natin buhanin si Agent Zero. Meron pang immortality yan. Pero go pa rin yata habang Blacklist International. Few! This time around sila mag-go. Meron pang Winter Tranchon. Walang mga buhay dito ang players sa AP Bren. Ganon din naman ang mga players ng Blacklist International. It's a reset. 27 minutes. Walang namatay sa clash na yon kahit sobrang lupit na ng binugan ng lahat ng mga players natin. Even Kyle had to cancel yung kanyang ulti. Ang salited, Pres. Ito na yun. Ano ba to? M5 hindi. Day 1 pa lang. Day 1 pa lang, guys. Day 1 ba to? Day 1 of MPL Season 13. At may Lord reset na naman tayo. Flap TZ with the immortality. Importanteng tignan na may imo pa rin dito si Kyle at si Flap as they look upon this Lord. Edward, 30 seconds on his vengeance. Hindi siya pwedeng humarap hanggat hindi niya nakukuha yon. This is a very close game as we Marco? look at 28 minutes in at may ibang strategiya na atang papakita ang AP Bren. May plano si Marco. Implosion dito para kay Haji. Mahatak nila si Ogwen, pero nagamit dito yung Eternal Guard. Meron pa immortality dito si Ogwen, may pilit na mag-flicker out habang si Sui doon sa likod. Meron ginamit ng Winter Truncheon para kay Few and Flap si the rest of the players. Ay aalis muna. Meron ditong ganamit na rin na Torn Apart Memory. Okay, walang mga ultimate mga players ng Blacklist habang si Ogwen meron na. Si Sensui na doon sa may bandang likod. Nakaabang sa pwedeng Ogwen? ma-burst against AP Bren para makikita ni Ogwen. Ogwen still looking for that play. Flicker is not available for this Ruby. At nandyan din naman si Haji para bantayan ang kanyang jungler still. Another Lord reset. 29 minutes in for Grabe na this ito. game number 2. At talagang tuloy-tuloy lang ang aksyon sa seryeng ito. Gusto ko lang sabihin na whoever wins this game number 2, talagang super deserved dahil 29 minutes parang grabe yung mental fortitude. Oo. Na paulit-ulit yung nangyayari na makikita sa Lord. Pero parang iba't ibang strategy na yung nagamit ng mga teams natin, both AP Bren and Blacklist. 4-8 ang ating kill score pero hindi na nga nagmamatter ang 4-8 gold. lang? 4-8 lang, boy. Sobrang daming team fight pero wala masyadong namamatay. Ganun kalupit ang dalawang teams natin, knowing yung limits ng kanilang mga heroes. And interestingly, si Super Marco mayroon siyang clear shot na mag-split pero nirespeto niya yung Blacklist International na hindi magpapayari sa ganung klaseng play. And hindi niya kinumit yung pag-split na yun. It's partly smart decision from him kahit meron na siyang green light na gawin yan. This feels and honestly is a rematch between the grand finalists of Season 12 of MPL Philippines. At ganito rin ka-grand ang ating napapanood in this game number 2. Kung manalo ang Blacklist dito, may part 3 pa to. Pero kung manalo ang AP Bren, 3 points. Parang- Yung part 3 na yon para sa kanila. Parang ano pa to, narinig ko yung green light eh. Para pala itong sa Squid Game. Oh, Squid Game. Tas, Ayun, yung- green light, red light. Green light, red light pala yung nakikita natin ngayon. Tapos pag humarap yung Lord, kailangan nila munang huminto. Oo. And look at the gold laners. Napakaganda ng kanilang ginagawa. Still 0 deaths on both nga, gold no? laners. The $1 million shotgun Super Marco versus the Filipino sniper Oheb. Makikita na natin ang tagisan ng dalawa in the next Lord fight. Pero mukhang naghihintayan na lang ang parehas na kupunan, controlling their waves, getting their buffs. And kung sino man makakuha ng isang malupitang pick-off might just be able to secure the next big Lord. Sobrang crucial na pala ng minion wave dito since nabanggit mo kasi 31 minutes, kaya na niyang di ba may history tayo ng mga
Winions. conceal? Pwede yun yung mangyari. Okay, naririnig na natin yung conceal. Si Haji nakabang doon. Nagamit na rin yung vengeance. Sino ba makukuha Haji. dito ni Haji? Implosion, makukuha dito. It's gonna be open pero merong immortality yan. Habang doon sa may batag Eddie, si Sensui nakaabang. Kay Kyle TZ and Flap TZ as well. Super Marco marireveal na yata ang kanyang area pero aalis muna ulit. 31 minutes. Parang replay yung nakikita natin pero hindi po replay. Talaga lang paulit-ulit na nandito sa may bandang Lord. Live po ito. Hindi po replay na napapanood nyo. But then, kahit dun sa miss coming out from Haji, hindi pa rin sila na-punish. In fact, may immortality pa rin si Haji. Tapos si Ogwin ay nawalan. It's mainly because of damage ni Yue. Kyle TZ na palayo pero Detonas welcome na tamaan si Oheb! Okay, si Oheb, baka na makukuha doon. Meron pang stun. Makakapag-flicker out para merong immortality. Maabangan siya dito. Oheb is down. Ogwen doon, pero si Super Marco may bawi yata. Nakalapit sa kanlungan na kanyang mga kakampi. Kaya -1 ngayon at si Cancel. Haji. Implosion ay nandoon. Meron pang cancel si Yue lumalaban. Yue. Flap TC laban kay Yue. Mawala na immortality si Flap TC. Habang si Edward ay hinahabol nila. Take note yung minion wave doon sa may top lane ay medyo makapal. Pero hindi po tatakasin dito. Edward against Super Marco and Ogwen. Immortality popped. Wala na nga atang magagawa pa kundi mag-buy time. Edward with the Vengeance. vengeance outplay. Super Marco 3v1 with the Legend Zero. Buhay na buhay pa rin siya sa harapan ng tatlo pero wala na atang malakas dyan. Sinusubukan pa rin niya tumakas at doon sa may batang mamamay laban pa. Pero what a buy time para dito kay Edward. Pero AP Bren nandito pa rin sa may bandang ibaba. And still, wala pa rin nakapag-secure ng Lord. Again, it's all about the buy time. Pero look at the timer para dito kay Edward. 68 seconds. Pero 23 seconds mabuhay na rin si Oheb for Blacklist International and AP Bren ngayon. Sila magbibigay ng pressure. Meron silang minion wave na bit-bit dito sa may bottom lane. Even middle lane ay meron ding flow para sa kanila. 3v5 scenario. Black Dragon form from Flap TZ. Tatlo ang sinone out. This might just be the game-ending push from the Bees. Flap Oheb. TZ, meron doon pagpasok. Napagandang setup play para sa kanila. Diniretso na rin with the blazing do what you is down. Nawala din dito ng base. Pero look at that setup play para kay Haji. Oheb. Meron man naka para sa kanila pero meron minion wave. Double kill na para kay Few. Oh, Habang no! nangyayari ito, look at that. AP Bren with the win against Blacklist International. Another 2-0, but what a series! 33 minutes on our game number 2 victory para sa